1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw mga ka-Family Matters, mga kaibigan at mga mag-asawang Pilipino saan man kayo naroroon. Welcome po sa Family Matters #Wednesday edition. Ang programang nagdadala ng pag-asa, inspirasyon, direksyon, saya at pananampalataya sa bawat tahanan. Ako po si Kuya Jerry. At ako naman po, si Ate Love. Samahan nyo kami sa isang oras na kwentuhang pang-pamilya. Ayan, kumusta ka na Ate Love? At babatiin natin ang ating mga masulid na taga-subaybay. Yes, good morning sa iyo Kuya Jerry and good morning din sa ating mga listeners no, mula sa radyo at kahit sa Facebook page or ano man yung paraan ninyo ng pakikinig. Hello Yes. and good morning. Welcome po sa ating programa ngayong umaga and it's another Wednesday morning Kuya Yes. Jerry. No? Nasa January pa rin tayo. Yes. And ang ating taon ay 2026. Kaya hello po sa lahat na nakikinig dyan sa Zamboanga City, sa Barangay Tubungan dyan sa Chimang, no? Sa ating mga kapatid dyan at sa ating mama at papa, kay Pastor Alex Baya at kay Mama Elsa Baya. Hello po sa inyo dyan and ayan, miss na natin sila Kuya Jerry. Yes, speaking of January, Ate Love, alam mo ba ay nasa third week na tayo. Ang dali-dali Yes. lang. Ngayon po ay January 21, Ate Love. Napakabilis lang talaga ng ating panahon. Totoo yan. And I'd like to grab this opportunity din, Kuya Jerry, no, na i-greet ang ating kapatid, no, na sa kanilang anniversary, wedding anniversary, at sa atin Yes. din, Kuya Jerry, no, we just celebrated our wedding anniversary. At sa aking kapatid, no, happy anniversary sa inyong dalawa ng iyong asawa. And sa ngayong January 28 naman ay anniversary naman ng aking mama at papa. Wedding anniversary nila, nasa 37th year na sila sa kanilang buhay mag-asawa. At kami naman po ni Kuya Jerry ay nasa 8 years na po kami sa buhay mag-asawa. Ayan. At we would like to also encourage ang ating mga listeners sa umagang ito, no? Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 at pwede kayo mag-comment sa ating Facebook page. Live na live po tayo sa umagang ito. I-search lang ang 1116 DXAS, your community radio. And tell us what you think po, no? Kasi your feedback matters for our program dito sa Family Matters. Kaya naman, may maiksting survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutan. So, maaari nyo pong i-scan ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form o pwede ninyo i-click ang link sa ating Facebook live stream. Malaking tulong po ito para mapatuloy nating mapagbuti ang ating mga programa. Aabangan po namin ang inyong mga feedback. At para sa karagdagang anunsyo, Kuya Jerry, Yes. no? Ito'y malapit na. Hey, Zamboanga, inaaniyahan namin kayong lahat na makidiskubre at maka-experience ng kamangha-manghang salita ng Diyos sa nalalapit na National Bible Month Celebration. At ito ngayong gaganapin ngayong January 31
2026 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ito'y gaganapin sa KCC Mall de Zamboanga. Ngayong taon po ay ating ipinagdiriwang ang National Bible Month 2026 na may temang God's Word brings life to our hearts and to our homes. Ang temang ito ay nakasandig sa 4 na haligi ng life, ang love, integrity, faith, and engagement. At hindi lamang po yan, meron tayong iba't ibang exciting contest para sa lahat ng edad, mula mga bata, kabataan, hanggang sa mga adult at seniors. Isang masayang pagkakataon para matuto, magpakitang gilas, at sabay-sabay na ipagdiwang ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman, markahan na po ang inyong mga kalendaryo at sama-sama po tayong dumalo. Ito ang inyong mga pagkakataon, no? Upang magdingning, matuto at mas malalim pang makilala ang salita ng Diyos kasama ang buong pamilya. Kaya para sa karagdagang detalye, manatiling nakaantabay po lamang tayo dito sa Family Matters. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, ako yun ang ating nalalapit na activity, Kuya Jerry, no? Ngayong next week na po yan, January Ate Love. 31, yes. At ito kasing Bible Month ay ipinagdiriwang na ito nationally. So buong Pilipinas nagdiriwang ng National Bible Month. Ayan. Kaya naman dumako na tayo sa ating Bible verse sa umagang ito, at ito'y matatagpuan sa Galatians chapter 6 verse 2. Para dito sa New Living Translation, share each other's burdens and in this way obey the law of Christ. Ayan. At dito naman sa Ang Pulong sa Diyos, Galatia 6, versikulo 2. Pag tinabangay kamo sa inyong mga problema, tungod kay kun mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. At dito naman sa mga dang balita, Biblia, unang mga taga Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin sa bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ayan. Sa ibang version, Kuya Jerry, ito'y known sa kanyang version na carry each other's burdens. Ika nga dito, and in this way you will fulfill the law of Christ. Itong verse na ito, no, tinuturo ito, ito'y nagtuturo sa ating mga Kristiyano Yes. to help one another. Especially when someone is struggling. Merong mga kakilala ba tayo na nagsistruggle sa buhay, or nakikita natin o napapansin natin na parang nahihirapan sila, no? A burden can be anything heavy in life. Problems, it can be pain, it can be worries, or it can be kasalanan, no? Sin, sickness, or hardship. Sabi dito, God does not want us to face life alone. Kaya sinasabi dyan na carry each other's burden. It means showing compassion instead of judgment. Ayan, totoo yan, Ate Love. Pinapakita natin yung pagmamahal. Kesa naman, kahit na alam natin na hindi maganda yung pinagdadaanan niya, pero hindi tayo magja-judge. Sabi pa nga dito, offering practical help, kagaya ng time, resources, and support kung ano yung kaya natin. And another one, giving emotional and spiritual encouragement. Yes. Especially kung sa tingin mo, especially kapag ikaw yung nilulook up ng taong yun, no, na napapansin mo na palaging humihingi sa'yo ng advice, gamitin po natin tong pagkakataon, no, na mag-share tayo or mag-encourage tayo. Sabi pa nga, walking with others through difficult seasons. Kaya sinasabi dyan ni Apostle Paul na carry each other's burden. Kasi nga, hindi naman natin dapat i-fight itong buhay alone. Totoo, Ate Love. At dahil dyan, Ate Love, tayo ay nakatutok sa buhay mag-asawa. Yes. Ngayong Merkules, no? #Wednesday edition, paano natin ito maiko-connect sa buhay mag-asawa? Alam mo, Ate Love, kung tingnan natin ang
ang context, tong word na burden o pasanin, dito ay tumutukoy sa isang mabigat na karga na hindi kayang dalhin ng isang tao lang. Kaya naman kapag sa buhay mag-asawa at ba, kapag ang asawa ay may sakit, ang bigat, yan ay physically, financially, at emotionally ay sobrang tindi. Ang Galatians chapter 6 verse 2 ay isang paalaala na ang mag-asawa ay one flesh. Kapag nahihirapan ang isa, automatic na dapat sumasalo ang isa. Hindi mo sabihin o sasabihin na problema mo yan, kundi pasanin nating dalawa ito. Yes. Naku, ito napakaganda itong reminders no sa ating mga buhay mag-asawa, lalong-lalo na sa mga nakikinig ngayon. Yes. Na kung napapansin po natin na yung ating partner ay nagsistruggle na, no, wag po tayo magpakamanhid. Ano natin sila, yun ba maging sensitive tayo, Yes. no? Kahit nasabihin pa natin na ikaw yung napaka-insensitive na tao, no, wala namang mali kung minsan no maging sensitive tayo sa nararamdaman ng ating partner. No, malay mo, alam mo kasi iba talaga ang encouragement na naririnig natin from our partner, Kuya Jerry. Iba talaga 'yan. Kasi parang nafi-feel mo talaga na hindi ka ma-judge. Yun bang mafi-feel mo na mas magaan talaga pag galing sa kanya din. Kaya yun po yung salita ng Diyos ngayon no na nagpapaalala sa atin, na nagpapa-remind sa atin na kailangan carry each other's burden. Yes, totoo yan, Ate Love. Kasi kung himay-himayin natin ang salitang versikulo na yan, Galatians chapter 6 verse 2, makita natin dyan, the law of Christ. Ano ba yung the law of Christ? Ang the law of Christ is love. No? Bakit sinabi ni Paul na ito ay pagtupad sa utos ni Kristo? Dahil si Jesus mismo ang nagpasa ng ating mga kasalanan at sakit. Yes. Kaya naman, ang pag-aalaga na may sakit na asawa ay ang pinakamataas na forma ng pagsunod kay Kristo. Wow, Ito ay sacrificial love. Kapag pinupunasan mo ang lagnat ng asawa mo o kapag ikaw ang nagtatrabaho dahil siya ay bedridden, no, ipinakita mo ang mukha ni Jesus sa loob ng iyong tahanan. Yes. At may isa pa, Ate Love, yung word na from me or to we, no? Ang karamdaman ay madalas na nagiging sanhi ng isolation. Pero totoo yan talaga, Ate Love. Yun bang palagi na lang naririnig, ako. Eh, what if gawin, instead na ako, sabihin mo, kami or tayo. Kaya naman, pakiramdam ng may sakit na nag-iisa siya. Yes, totoo yan. Kaya naman, ang pagpasa ng burden ng asawa ay nagbibigay ng assurance. Parang sinabi mo, I will be your strength with your fails. No, when your fails. Ito ang active ingredient Yes. ng inyong vow. Ang karamdaman ay hindi pader na maghihiwalay sa inyo, kundi isang tulay para mas lalong maging deep ang inyong partnership. Ayan, yun lang, Ate Love. Yes, nako, very well said, Kuya Jerry, no, magandang paalala sa ating mga buhay mag-asawa, sa ating mga mag-asawang nakikinig sa umagang ito. Yun po ang ating Bible verse coming from the book of Galatians chapter 6 verse 2. Kaya naman, mag-break po muna tayo sandali at makinig ng isang awitin. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover,
As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Dixdola is spirit, amazing scripture, God's living word, changing the world. It's Gola, His spirit, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us explore His spirit, amazing scripture, amazing scripture, scripture. Oh. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga kapatid, inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless. Ayan, Ate Love. At ngayong umaga naman mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pag-uusapan. Yes. Alam naman natin, Ate Love, no? Mga kaibigan, nating mga masugid na taga-subaybay, mga ka-Family Matters, mga ka-Hashtag Wednesday. Alam nyo, lahat tayo ay nangarap ng isang perfect at masayang marriage. Sino ba naman ang hindi nangarap dyan? Kahit ako, Ate Love, tayo, no? Kung laging tawa lang, laging travel, at laging masigla. Pero, paano kung biglang kumatok ang isang pagsubok na hindi natin inaasahan? Paano kung ang dating malakas at masiglang asawa biglang humina dahil sa sakit? Dito natin masusubukan kung paano kalalim ang I do. Yung mga vow natin at yung mga I do. Kasi madaling magmahal kapag nasa peak tayo ng health. Pero ibang usapan na kapag ang routine ninyo ay napapalitan na ng hospital visits, gamutan, at puyatan. Kaya naman, ngayong umaga, ang topic for today ng ating pag-usapan ay pagmamahal sa panahon ng karamdaman. Kaya naman mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, Your Community Radio. Yes, yan ang ating topic sa umagang ito, pagmamahal sa panahon ng karamdaman. And sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, no, na ang pag-aasawa ay hindi lamang yan na puro lang kasayahan, kasiyahan, no. Sabi pa nga dito, sa pag-aasawa hindi lamang saya at tagumpay ang pinagsasaluhan. Alam mo, pati rin ang karamdaman, kahinaan at paghihirap. Kasi alam mo yung yun bang, ang isa kasing buhay mag-asawa, Kuya Jerry, no, minsan iniisip ng iba, lalong-lalo na sa mga single dyan, akala nila ang pag-aasawa ay fairy tales, no? Paano kung susubukan tayo ng panahon, kagaya ng karamdaman, kagaya ng kahinaan at paghihirap, no? Sabi pa nga dito, dito lalong nasusubok at napapatunayan ang tunay na pagmamahal. Sabi pa nga, ang karamdaman ay maaaring physical, Yes. no? It can be emotional din or di kaya mental. Ito yung pinaka-challenging sa buhay mag-asawa, Kuya Jerry, kapag sinusubok ang mental. Kapag ang isa ay nangihina
ang asawa ang tinatawag ng Diyos na maging sandalan, tagapag-alaga, at tagapagpuno ng lakas. No? Kaya nga sinasabi ng ating Bible verse kanina, no, na carry each other's burden. Or sabi pa nga, magdalahan kayo ng pasanin Kayo. ng isa't isa. Hindi sinabi na ikaw lang, kayo talaga Oo, ginamit. kayo talaga. So meaning, kayo mag-asawa, you carry each other's burden. Na kahit ano pa mang pagsubok, susubukan man tayo ng panahon, no? Na hindi naman talaga sa buhay mag-asawa ka na bang hayahay permi. Yes, Mo man ang totoo ginato yan. gina-explain dili Kuya Jerry sa #Wednesday edition na dili garantiya nga kanabang nakapangasawa ka, nakalingkawas na ka sa problema. No, kasi may kakilala ako dati no na isang asawa, sabi pa niya, dati yung mindset daw niya kapag sabi niya, mag-aasawa ako para maiahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. So, parang wrong mindset siya. Yes. Kaya ang nangyari sa kanila, no, Kuya Jerry, na-share naman niya sa akin, ang nangyari sa kanila, hindi talaga sila nagtagal. No, kahit na legal silang kasal, pero naghiwalay din. Kasi nga, iba yung motive iba yung, sa simulat sa pool, iba yung simula ninyo ng pag-aasawa. Kaya, napakahalaga, no, lalo na sa mga singles ngayon, na papunta na kayo sa pagdedesisyon ng pag-aasawa, napakahalaga na ipag-pray talaga ng mataimtim, Kuya Jerry. At maghingi tayo ng wisdom ng Panginoon. And then, especially, ihanda natin ang ating sarili na hindi sa lahat ng panahon, okay man ang karamdaman ng iyong asawa ngayon, pero hindi natin alam, no, kung ano yung mga mangyayari pa in the future. Kaya dapat lagi tayong handa. Hindi naman Atilab na tinatakot natin sila na hindi na mag-asawa, pero ito yung katotohanan. Yes, that's reality. Sa iba nila may kanta Atilab na magtanim ay hindi biro, pero sa akin mag-asawa ay di biro. Hindi rin biro. Talaga Hindi biro ang pag-aasawa. Iba na kasi yung Yes. level na dyan. Iba na namang kwento yan, chapter ng yung buhay. Kana bang mo yung yahay nako kay kanang dili lang ako ang mag-ahon sa akong ginikanan sa kahirapan. Yes, okay man kasi dalawa na kayo, no? You don't need to face the battle alone kasi nga dalawa na kayo. Pero paano kung i-test yung yung karamdaman? Paano kung i-test yung mental health natin? No? Paano kung may ganung testing? Ikaw ba iiwan mo ba or kana bang magpabilin pa ba ka? Oo. No? At dyan natin makikita yung tunay natin na vow nung tayo po ikinasal. Yes. Na till death do us part. Correct. Kahit anong mangyayari, kung dumating man ang panahon na sa age na tayo, sa edad na kung tayo'y matanda na, handa tayo na walang iwanan. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Kaya, meron akong dito, no? Meron akong na-search, sabi pa, ano ba yung ibig sabihin ng pagmamahal sa panahon ng karamdaman? So, unang punto, sabi dito, pagiging tapat sa pangako. Oo. No? May mga pangako tayong sinabi nung mga panahon na ikinasal tayo, no? Sa panata ng kasal, vow, ito yung vow. Sinabi natin sa hirap at ginhawa. In sickness and in health. Yun yung sabi natin, for richer or for poorer. No? Ang karamdaman ay hindi hadlang, kundi ito yung paalala ng pangakong ito. Yeah. No? Yun bang itetest talaga yung pangako ninyo sa bawat isa na sige be, tinuod ba gyud kung mo survive ba gyud mo kung i-test ang inyong health in sickness and in health man kaha. No? Yung mga ganun. So, pagiging tapat sa pangako na yun bang nangako ka na aalagaan mo siya. Yes. Especially no Kuya Jerry kapag ka na bang nagsakit na nga to ang partner, kana bang ikaw ra gyud ang only nga hope nga giasahan niya nga mutabang niya, moalaga niya. No? So, paano kung gano'n na mangyari, kapatid? Pangalawa, pagiging pasensyoso at maunawain. Kay kana labi na inig ka ng matigulang na bitaw ang mga magtiayon, no? Kapag ka matigulang na lahi na gyud na kanabang dagan na kay madali na kay ma-irritate. Dali na lang ka mairita dayon kanabang syempre ang isip niya parang bumabalik yan sa pagkabata yun minsan pag lalong-lalo na kapag matanda na masyado. Kapag may sakit, kapag may sakit, nagbabago ang ugali, emosyon,
at kakayahan. Kaya pa nga sabi nila, Tilab, yung tao daw na may sakit ay irritable lagi. Totoo yan. Kaya ang pag-ibig ay marunong umunawa kahit mahirap at maghintay kahit mabagal ang paggaling. No? Kasi especially kung yun bang illness niya ay yun bang hindi maganda, no? Yun bang masyadong matagal ang proseso ng paggaling. Oo. No, napakahalaga na ikaw bilang asawa, andyan ka lang talaga palagi sa kanya at yun yung totoong pagmamahal ko. Yes. Kaya punta na tayo sa ating discussion at Love, Yes. sa ating mga 3 punto Yes. ngayong umaga na ating himay-himayin sa ating programa. Unang-una at Love, ating pong pag-usapan ang unang punto, itong caring without complaining. Ayun. Ang pag-alaga na may kagalakan. Kana bang bisag ana ang nahitabo sa imong partner pero imo siyang giatiman nga wala jay kanang pagbagulbol. Yes. No? Napakahirap po mga kapatid nito dahil tao lang tayo. Totoo. Napapagod at nabobore. Pero bakit ito importante? Kasi tingnan natin dyan at ilabha ang The Power of Tone. No? Alam nyo mga ka-program or mga ka-family matters, ramdam ng may sakit kung napipilitan lang tayo. Yes, totoo yan. Dali ra kaya na sila makasense manggod kung napugos ka. Ang reklamo ay parang asin sa sugat. Mas lalong bibigat ang loob ng asawa mo kung mararamdaman niyang burden o pabigat siya sa iyo. Oo. Totoo yan. Sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, ang tone ha. Tone. The way mo sabihin. The power of tone. Oo, the power of tone. The way mo yan sabihin, may iba't iba kasi yung ibig sabihin eh. Let's say for example, pag sinabi mo nga, oo. Kahit yung oo lang, oo. Yun mga, oo. Pag oo na pabunda, Mara siya pinasingka. ma-feel na dayon or, niya nga ka ng halagit, napugos. napulaan na gid siya sa Napulaan kuha. na. Yung mga ganun. Totoo yan, there is power sa tone. The power of tone. Oh. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid. Kung kayo po ay Yes. nakaka-relate ngayong umaga, kung ganito po ang inyong sitwasyon, tingnan po natin, no? Itong tandaan natin na lagi nating tingnan ang ating tono. Oo. At pakinggan yung ano mo. Alam mo, especially kung exhausted ka na. No? Exhausted ka na sa pag-aalaga kasi nga may inaalagaan ka pa mga bata. Tapos meron ka pang inaalagaan din na may sakit. No, alam mo kapatid, tao lang tayo eh. Nakakaramdam din tayo ng exhaustion. And sometimes na nafe-feel natin, ay naku, kakapoy ba? Kadagan ba kayo giasikaso? Pero eto talaga dapat iwasan. Wag mong ipakita yan sa iyong asawang may sakit. Oo, totoo, Ate Lab. At pangalawa dyan, Ate Lab, kabilang pa rin to sa caring without complaining, itong the choice of love. Yes. Sabi nga, love is a decision. Ang pag-aalaga ng walang reklamo ay hindi dahil hindi ka napapagod, Yes. kundi mas pinipili mong ipakita ang pagmamahal kaysa pagod mo. It's about preserving their dignity. Totoo yan. And we all know, Kuya Jerry, at alam ito yung pinaka-clear na kanabito, mailan gyud nato. Ang caring without complaining gyud, isa itong malinaw na larawan ng tunay na pag-ibig mo sa iyong asawa. Sabi pa nga ng Philippians chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo. Oo, Yan diba? po ang totoong pagmamahal. Kaya ang mga kapatid, no, i-check ang ating mga heart dyan. Ibis na sabihin, nakakapagod na tong ginagawa ko. Subukan natin isipin, salamat Lord at binigyan mo ako ng pagkakataong pagsilbihan ang taong mahal ko. Yes, No? totoo. Ang reklamo, nakaka-drain. Totoo yan. Lagi tayong nagreklamo. Nakaka-drain talaga, Ate Love. Pero ang gratitude, nakaka-refresh. Totoo yan, Kuya Jerry. Alam mo, hindi madaling gawin ito eh. Oo. Ito bang pagiging pasensyoso, pag-aalaga na walang reklamo, hindi ito madali, no, madaling gawin. Lalo na kapag paulit-ulit ang pagod, paulit-ulit yung puyat, kasi nga inaalagaan mo eh, at yung sakripisyo. Pero dito natin nahahayag ang lalim ng panata at biyaya ng Diyos. Oo, kaya no, tandaan natin mga kapatid, kung may isa sa inyo, no, ang asawa nating lalaki o babae nagkasakit, aliman sa inyo, diyan natin
mapapakita yung tunay natin na pagmamahal sa kanila. Kasi minsan, unang-una, kung kanang primero pa bitaw nga nahitabo at tilaw, parang nanibago tayo. Yes. Paano natin i-handle. Pero, hingin natin kay Lord na, Lord, i-renew po ninyo Diba, ang aming... i-refresh everyday Oo. yung love mo sa Kanabang kanya. mapasalamaton ka sa kanunay. Yes, Wala may yes. example at tilab no ako kay nakasulay man jud ko unsa akong pag-atiman sa naisakit. Like for example, katong papa na ko naoperahan, pila ka days ko nag-atiman sa Nag-atiman, ospital. yes. Dili lalim oy. Nakaingon ko ba nga kung iani pod sa mua sa kinabuhi mag-asawa, ingani pod ang Yes. buhaton nako. Totoo. Kanabang imong himuon inubanan og gugma. Totoo yan, Kuya Jerry. Sabi nga, pag-aalaga na nagmumula sa pag-ibig, hindi sa obligasyon. Oo, kay yung mo nang kapikas. Oh, pero ano yung tinawag natin ingon nila nga taon lang gud ta usahay napapagod na drain tayo. Yes. Kaya nga minsan ang dahilan na bakit tayo nadidrain kasi nagreklamo tayo lagi. Kada ba totoo. kapuya na nako kan nakaikod diri. Way mi tabang nako. Oh. Yan din ang sinasabi Oo. dito na paglilingkod na tahimik, ngunit makapangyarihan. Yun Oo. ba, kahit na may sakripisyo kang ginawa, hindi mo kailangang ipaalala yan sa partner mo. Oo. Hindi kaya, hindi mo kailangang ipagsigawan yan na, ako ang nagkuha na ha, gikapoy gyud ko. Oo. Gikapoy ko hindi. Ang tahimik na pag-aalaga ay malakas na patotoo ng pagmamahal. Oo. Yan ang maganda nating ipakita. Yes. At pangatlo dito, pag-unawa na ang asawa ay hindi pabigat. Sabi mo nga kanina, wag mo talagang ipa-feel sa partner mo na siya ipabigat. Oo. No? Kasi imbis bitaw nga, imbis ma-feel niya nga maulian na siya, no? Permanente na niya i-instill sa iyang una-una nga, agay, pabigat giday ko. Oo. Nagwo-worsen yung nararamdaman niya. Makita nimo sa iyaha nga naa ka, nagatiman ka, nag-support ka. Ug iya Yes. makita ang imong support, diha siya maningkamot. Makaangkon siya og kanang hope nga Yes. magpagaling talaga ako. Yes, totoo yan. Kasi ang karamdaman ng kahinaan ng asawa, hindi ito pasanin. No? Sabi mo kanina, Kuya Jerry, isipin natin na ito'y pagkakataon para magmahal tulad ni Kristo. Yeah. No, alam mo yung love is patient. No, sabi nga ng Corinthians, love is kind. So, yun, dun talaga natetest. Kaya, sometimes, no, wag natin questionin na, ganong sa ako pamanggid ni natunong. Ganong, pag ninyo, namo na inani man siya. Alam mo ba, Kuya Jerry, no, may mga napapanood tayo sa social media, no, katugani sila, no, nga kanang pila lang, nagpakasal pa sila nga sa hospital lang kay bedridden na ang Bedridden na. iyang wife, and then gyapon gipakuslan knowing na dili na to niya makasama. Oo. And then alam mo, the next week, Kuya Jerry, pumanaw na siya. So, Oo. yun bang, kahit na ganun, alam niya na konting panahon, or di kaya meron din akong isang napanood na video ng isang Kristiyano din na faithful talaga sila mag-asawa, and then grabe yung pag-aalaga niya sa asawa niya. Ilang weeks pa lang silang kasal, grabe yung pag-aalaga niya, pinagpe-pray nila, nagpe-pray sila together, and then pagka next week, pagkatapos ng kasal, mga ilang weeks lang, no, na wala na, kinuha na sa kanya yung kanyang wife. At alam mo yung sabi niya, hindi talaga niya kinu-question yung Panginoon. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa pagkakataon na naalagaan niya kahit sa konting panahon lang. Yes. Yun yung maganda kasi tinuturuan tayo ng Panginoon ng totoong pagmamahal. Oo, sabi pa nga nila at nila, wala namang perpekto sa buhay mag-asawa. Pero mga kapatid, tandaan natin, dapat matuto tayo o kanabang kabalo tao atong kanang andam tang magpakorek, magpatudlo kung naay mga uban diha nga mga advices. So atong i-absorb, atong i-apply. Kaya mao pa na makahatag man na siya gud og kanang maunsa mo malig-on sa inyong kinabuhing mag-asawa. Yun. Yun ang unang punto natin, Kuya Jerry, na caring without complaining. Yun ang patotoo na Yes. talagang mahal mo ang iyong asawa kahit sa panahon ng karamdaman. Ayan. At pupunta na po tayo sa ating pangalawang punto po, mga kapatid. Ito yung emotional health while dealing with illness. No? Alam mo mga kapatid, no? Ang kalusugan ng nag-aalaga, hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. If your emotional cup is empty, wala kang maipapainom sa asawa mo. Kung empty ka, wala di kay mahatag.
Kaya naman tingnan natin ang ating self-care is not selfish. Yes. No, para sa mga caregiver, spouses, katong mga asawa nga nagatiman Sila sa na karon. nagatiman, yes. Kailangan nyo ring huminga. Normal lang normal lang na makaramdam ng takot o lungkot. Pero wag mong i-bottled up ang emotion mo. Yes. O, maghanap ka ng kaibigan o pastor na pwede mong makausap. Ano na importante. Para pod nga dili ka maboring. Kay sila man po na muhatag og encouragement pod sa imuha. Sometimes madrain man good ka, Kuya Jerry, lalo na Kung kung ikaw ikaw ra. sige encourage mo ang partner ba nga. Minsan kasi ito kasing mga may sakit, no, napaka ano ng mga isip nila kasi iniisip, napaka negative yan eh. Iisipin niya nila, ay wala nagyug ko'y pulos, kailangan na lang ko di-repair me, inani na lang ko. At saka ikaw na nag-aalaga sa kanya, ikaw talaga yung nagsasabi, ay wag kang magsabi ng ganyan, kapit ka lang. Ako nga, kumakapit dito. Pero alam mo, minsan din, nadidrain tayo. Kaya nga, mga kapatid, no, yung pag-alaga natin, wag mong i-selfish na, okay lang, kaya ko to, Kaya kahit ko ako to. lang mag-isa. Yes, No, oo. may mga panahon talaga na uubusan tayo ng lakas. Totoo yan. No, lalong-lalo na kung paano natin handle sa ating emotional natin. Yes. Kaya kailangan natin ng mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga kausap. mga relatives natin. At lalong-lalo na when it comes sa ating spiritual side. Totoo. Minsan mag-aaway mo ana kay tungod anang paminuan nimo murag nagkuan na kanang kahig ulo di maminaw. kana. Mo gyud na, Kay usually sahay ang ana imong tan-aw sa scenario. kanang naimasakiton kahig Yes. ulo di maminaw. Kanon nimo dili mo kaon, paimong tambal usahay mingon And nga. then, you know, it's so irritating. Alam mo yung nakakairita na paulit-ulit na ganito araw-araw. Tapos paulit-ulit na lumalaban yung inaalagaan mo. Oh, napaka-irritating mo. Oo. Kaya tingnan natin mga kapatid na itong emotional health while dealing with illness, isa dito ang self-care is not selfish. Pangalawa, acknowledge your feelings. Yes. Wag mag-guilty kung minsan naiiyak ka. May mga panahon ba na tayo naiiyak? Yes. Kahit ako tilab, nararamdaman ko yan. Yes, yung time na naiiyak yun. ako. Pero hindi ko pinakita sa pasyente, sa baka nakikinig sila ngayon na tilab. No, pero Alam na nila ngayon. umiyak talaga ako sa CR at tilab. Yes, Doon ko totoo. binuhos yung luha ko. Pero alam mo yung wag mo talagang ipakita sa kanila yung kainaan mong gano'n. Oo. Yun, isa pa nga din naiyak ka or gusto mo nang mapag-isa. Valid yan, kapatid. Yes. Kailangan mong mag-recharge emotionally para hindi ka maging resentful o magtanim ng sama ng loob sa sitwasyon. Totoo yan. Kasi nga, ang karamdaman, ito hindi lamang umaapekto sa katawan, Kuya Jerry. Yes. Ito din malalim ang epekto nito sa emosyon, lalo na sa loob ng pag-aasawa. No, within the marriage, habang may physical na gamutan, kailangan ding alagaan ng puso at isipan ng mag-asawa. May mga hamon itong emotional health kapag may karamdaman. Dito tayo sa titingin sa may nararamdaman na asawa, no? Ito yung mindset niya, ito yung mga hamon sa kanya. Takot at pag-aalala sa kinabukasan. Oo. Yan talaga, alam mo yung naka-bedridden na, yan ang mga iniisip nila. Natatakot at saka nag-aalala na sa kinabukasan. Pangalawa, pagod at burnout ng nag-aalaga. Yun naman ang sa nag-aalaga. Yun bang pagod na siya, tapos Usahay. burnout na. Yes. Parang lalong-lalo na kapag paulit-ulit yung routine. So, kanabang ipabakod nimo, ilisan nimo diaper, imo na pud ipahigda, tapos gusto niya igang kayang likod, ipabakod na pud nimo, Yes. dalo na pud nimo. Alam mo yun, nakakasawa. Minsan tilab na sa kasagsagan ng yung tulog, bigla ka na lang Magigising ka gumising pa. kasi kailangan Oo, na talaga kailangan, siya yes. o alagaan o Totoo palitan. yan. And ako din, Kuya Jerry, I've experienced also taking care of yung may sakit. Especially kung kapamilya mo. Hindi po biro. Kung hindi mo kapamilya, parang wala ka masyadong pakialam. Yes. Pero kung part lang ng sa family mo, I've experienced it. No? Hindi talaga madali. Nabo-burn out talaga tayo. Pangatlo dito, pakiramdam ng guilt ng may sakit. Bakit siya nagigilty? Kasi parang, ay, pabigat talaga ako. Sabi mo kanina, no? Pabigat talaga ako. Pasensya na yung lagi nang gano'n. Guilty na yung nararamdaman mo. At panghuli, lungkot, inis, eto o pagiging tahimik ng damdamin. No, yun yung mga hamon ng mental health kapag ka may
nararamdaman yung ating katuwang sa buhay. Normal ang mga emosyon na to, no? Ang mahalaga ay hindi sila pinababayaan. Kaya paano ba natin mapanatili ang emotional health ng mag-asawa? Kasi dapat ito napakahalaga nito. Yes. No, when it comes yung emotional na yung kumbaga ba ini-strike, napakahalaga na alam natin kung anong gawin. Unang-una, bukas at tapat na komunikasyon na mahalaga. Yes. No, pag-usapan ng nararamdaman, hindi para magreklamo, kundi para magkaunawaan kayong dalawa. Minsan sapat na din ang pakikinig. Yun yung dapat gawin. Pangalawa, para mapanatili ang emotional health ng mag-asawa, ihiwalay ang sakit sa pagkatao. Oo. Ang asawa ay hindi ang karamdaman niya. No? Iwasan ang pagtrato na parang problema ang taong mahal mo. Kanang pasanin. Naghatag ra o Naghatag ng problema sa problema. pamilya or what. Wag Pangatlo, magpahinga ng walang guilt. Oo. No, lalong-lalo na ikaw na nag-aalaga, para sa nag-aalaga, no, okay lang mapagod. Of course, ang pahinga ay hindi naman ito kawalan ng pag-ibig. Kundi paraan ito para magpatuloy. Sabi pa nga ng unang Pedro, no, 5:7, halikayin ninyo ang lahat ng inyong alalahanin sa Kanya. Yun bang cast all your cares upon Him, cast all your burdens, cast all your cares upon Him, kasi Jesus cares for you. Yes. No, kung sa tingin mo nabo-burnout ka na, yun ang isipin mo, kapatid. Ibigay mo sa Panginoon, halikayin nyo ang lahat ng iyong mga alalahanin. Yan. Alagaan ang emosyon ng may sakit, no? Patuloy na iparamdam ang halaga. Yun. Yun bang always mo iparamdam sa kanya na siya'y mahalaga? Yes. Yun ang napaka-importante yan, Yes, Ate Love. yes. Kaya bang ipakita mo siya nga, jud ka, andan jud ka nga mo serbisyo, kay usaragod mo. Yes. Pagin mo, kanang usa na mo, diya sa mata sa Ginoo. Yes, and lastly, Kuya Jerry, itong napakalaga, isama ang Diyos sa proseso. Yes, totoo yan, Ate Love. Kaya naman mga kapatid, sa buhay mag-asawa, lagi nating piliin or kanabang ato ang i-grab ang mga small Yes, joys. yes. No? Kanang mga gagmay mga kalipay, bisag na ay mga balatian. Kahit nasa gitna ng sakit, no? Sabi pa nga Ate Love, humanap ng micro moments, yung mga maliliit na mga moments, Yes. mga kapatid, ng saya. No, kaya naman, isang magandang movie, bisag na mo diya, matanamog mag-movie mga movie marathon, mo. di ba? Masarap na kape, Oo. o tawanan tungkol sa mga lumang alaala. Oo. Yung mga nostalgic Yes. moments, no, Oo. mga tilab. Oh. Ito ang nagpapanatili ng ating sanity. Oh, Yes. kanang mga kwan kay bisag na siya naghigda diya. Oo. Imong gitaparan higda sa istorya ka sa imong mga kagahapon. Nagtanaw mo mga old pictures ninyo. Yes, napakaganda. Oo, na yung panahon diya, makatawa mo, yung tito dalam kalit ang hilak. Yes. Okay lang yan. Yun ba ang kanang i-cherish gini mo ang moment Oo. na imuha pang maalagaan ng imuhang kanang partner sa kinabuhi. I-cherish ka na bang dili na to himuon nga kanang kakapoy ba, pero ato bang isipon ba nga kanang wala ta kabalo noon sa may tabo sa unahan. Yes. Cherish the moment. Yes. Yun ang pangalawang punto natin, Kuya Jerry, emotional health while dealing with illness. Ayan. At dito na tayo, Ate Love, ha, sa ating pangatlo. Ang supporting, not controlling. Ano ba tong supporting, not controlling? Pag-alalay, hindi pagdidikta, kung sa Tagalog pa, Ate Love. Dito, madalas nakakatalo or nagkakatalo. Dahil gusto nating gumaling ang asawa natin. Minsan, nagiging bossy na tayo. Karami mo, huy, pagkalit na ng idea, ka na marami ka na ba? Gusto ka maayo dayon, no? Pero tingnan natin dito yung respect their autonomy. Ano ba Yes. itong respect their autonomy? Kana sila pagkagulingon. Respeto pod. Kadili biya ng tao nga dali ra mo ayo napi uban nga kuan inay-inay. Oo, tinuod na. Dili nimo lalo Oo. na kung Kaya yang bitong illness kay dili basta-basta. Okay, kumpara din mo sa lain tayo. Ano mo lagi to siya? Oo, naulian man lagi. Naulian na 2 months ra, 3 months. Ulian, ikaw ani, dugay dugay kita. pa. Mga kapatid, kahit may sakit ang asawa mo, tao pa rin siya na may sariling isip at damdamin. Imbis na sabihin, uminom ka ng gamot ngayon din. No, kumana yan mga kapatid. Gabi No, yun. why not subukan ang Han? Time na for you, for your medicine. Kailangan mo
ng tubig. Oh, di ba? Kanang pinalambing yun. Di- Yes. Huwag mo Oh. talaga iparamdam nga, gamot mo, ano ka ba? Yun Oo. na, ganon. Oh, di ba? At pangalawa, Ate Love, empowerment versus overpowering. Ano ba to? Huwag mong alisin sa kanila ang lahat ng kontrol. Totoo. Kung kaya pa nilang pumili ng isusuot o kung ano ang gustong kainin, Let them, oo. hayaan sila. Kaya naman yung iban nga bisag na sila ibalatian, may sila bang gusto ko mukaon, ana. Oo. Ay, yun nga, ay bawal na sa imuha. Kanagay sa ospital at tila magkatawa minsan. Kasi minsan tayong mga nagbabantay, ay bawal ni pero ang ginaserve dito. Mo gani, Oo. di ba? So, Oo. yun ba, ano lang, kanang ginagmay lang. Ginagmay lang. Isa sa kanang sinuotan. Para makuha na ang Oo, cravings. ihatag. Yes, oo. Nakakatulong yon mga kapatid sa mental health nila para hindi nila mararamdaman na wala silang silbi. Totoo yan. Kaya naman mga kapatid, be their partners, not their parent. Mura na yun. Mura na kaginikanan. Ang goal ninyo ay teamwork, laban sa sakit. Yes. Hindi ikaw laban sa asawa mo. Make decisions with them, not just for them hanggat maaari. Yes. Eto may nahanap ako, Kuya Jerry, no? Ano ba ang kaibahan ng supporting at controlling? Ang supporting, nakikinig bago magpayo. Oo. Papakinggan mo muna. Yes. Ang controlling, lagi ang nagdidikta. Oo. Sabi mo Totoo. kanina. Ang supporting, nagbibigay ng options, hindi utos. Oo. Ang controlling naman, pinipilit ang sariling paraan. Di ba? Oo. Ang supporting, iginagalang ang desisyon ng iyong asawa. Ang controlling naman, hindi binibigyan ng boses ang asawa. Kaya bang, dili na pwede mo ha. Ang ako, amoy matuman. Na yung mga senaryo at ha. Ito, pag-usapan natin na may mga mag-asawa talaga dyan na gusto silang dumumi or mag-ihi doon talaga sa CR. Yes. Pero ikaw, wag dito Ayaw na mo kasi mag-diaper. parang nahihirapan Oo. kang Oo. Pero dala gusto sa niya nga kanya. dito para ma-practice iyang lakaw. Oo. Pero ikaw, dili ka gusto kay para dili kapoy. Oo. Pero pasagda na to kay gusto Controlling na niya. yan eh. Controlling niya minsan. Sabi pa nga ito, nagpapalakas sa supporting, nagpapalakas ng loob at tiwala sa sarili. Mm. Pero sa controlling, ginagamit ang sakit bilang dahilan para mangibabaw. Oo. Minsan din, sa part ng mga may sakit, ganito din minsan ang kanilang iniisip na ginagawang rason yung sakit para mangibabaw sila. Ay, dapat atimanon jud ko nimo. Dapat ana. Ganon. So, parang hindi na siya maganda din. So, yun bang give and take yan eh. Ang suporta ay nagsasabing kasama mo ako. Ang control naman, ito yung nagsasabi ako ang masusunod. Yes, Ate Lam. So, totoo yan. So, yun ang ating pangatlo. Kaya naman, may take away ako, Ate Lam, dito Yes. sa ating mga masugid na taga-pakinig sa ating Family Matters #edition. #Wednesday edition. Yes. So, mga ka-Family Matters, ang pag-alaga sa asawa ay hindi parang pag-aayos ng sariling gamit o sirang gamit. Ito ay pag-alalay sa isang pusong nanghihina. Be a safe haven, Yes. not a judge. Alagaan natin sila ng may respeto dahil ang pagmamahal sa panahon ng sakit ay ang pinaka-pure na klase ng pag-ibig. Di ba adjud makita ang imong tinuod nga gugma at tilab kung imo yung kung naadjid sa senaryo na Yes. na siya nanang diha jud mao na nang panghitabua. Diyan na gid matest ang imong Oo. tinuod nga gugma sa iyaha. Mm-mm. Totoo yan. Kaya tandaan, hindi perpekto ang buhay mag-asawa, pero mahalaga ito sa Diyos. Yes. At kapag inaalagaan natin ito, mas tumatagal at tumitibay ang pagmamahala. Yan. Ayan mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ito yung ang pagmamahal sa panahon ng karamdaman. Pero sa sandaling ito po mga kapatid, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga ka-Family Matters, gusto naming marinig kayo. Unang-una may katanungan po na tayo dito, tatlo at love. Number 1, paano mo inalagaan ang asawa mo kapag siya ay may sakit o siya ay pagod? Pagod, yes. O, para sa mo Ate Love, sige daw. Diba sa Ate Love po mga kapatid, talagang ako po'y nabibless.
Kasi napaka-caring. Minsan, parang course. hindi ko lang na-appreciate minsan. Parang sobraan naman, nasubraan naman kahinis siya. Ganyan talaga ako. Oo. Ganyan po talaga ako. Alam na yan ni Kuya Jerry. paano po Banday siya nga init kay ko. Oh, inom di ka ni tambal ha. Ayun sa oy ki. ganyan Pero talaga. bless ako ha, Ate Love. Narinig mo na, bless ako. Yes, At yun ang para sa akin. Ikaw, Ate Love, paano ba ako kanisa number 1? Paano kita inaalagaan? Oo, ano din si Kuya Jerry, napaka-caring din yan. So, sasabi niya, anong gusto mo kainin? Di ba, pag may sakit tayo, minsan, ang gusto lang talaga natin ay, lugaw lang talaga. Kaya, ano yan si Kuya Jerry, maglulugaw yan kaagad sa akin. Tapos, chine-check ka niyan from time to time. Oo. No, kapag ka nasa, nasa bed lang, chine-check talaga ako niya, no, kumusta ka na. Especially nung time na nagkaroon ako ng karamdaman nun sa ko, yung sa sinusitis. Oo, naawa talaga ako kay Ate Love. Napaka sakit talaga yung nararamdaman ko. Pero alam mo yan, doon lang talaga si Kuya Jerry na nakikita ko talaga na natataranta siya kung ano ba talagang gagawin niya. Pero alam mo yung nandun pa rin yung pagkikare niya. Oo, doon ako nababahala, Ate Love, yung umiyak ka na dahil sa sobrang sakit. Yes. Oh, pangalawa naman, ano ang pinakamahirap na pagiging caregiver sa marriage? Ang dami. Yes. Kung kayo po mga kapatid, ang dami yung ma-share. I-share nyo sa amin yan, ha? Pwede nyo i-share dito sa magitan ng ating text ng ating topic Yes. ngayon. Pangatlo naman, ano ang isang bagay na pwede mong gawin this week para sa health ng asawa mo? Yes, yun ang ating encouragement at challenge din sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung maaari mong gawin? Kaya naman, prevention is better than cure, Ate Love. Yes. So, wala pang karamdaman, mag-inom ka na ng mga herbal. And then, kagaya ng topic natin last week, healthy living talaga. Oo. Kayo mag-asawa. Tama ka dyan, no, Kuya Jerry? Dahil sa bawat tahanan, may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga, ang inyong karanasan ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya share niyo po sa amin sa pamamagitan ng text o message sa ating Family Matters #Wednesday edition dito sa 1116 DXAS, your community radio. And ito yung mga take-home natin. Yes, Kuya Jerry. ano yan, Ate Love? Unang-una, no, love is patient. Yan. Totoo yan. Isipin talaga natin Love is yan. patient. Health is teamwork. Mag-alalayan kayo, magtulungan kayo. Hindi yung iiwan mo na lang basta nanghihina na yung isa. Wag Parang po. nawawalan ka na ng gana kasi nga Oo. nangihina na. And God sees every small act of care na Yes. pinapakita at pinaparamdam natin sa ating mga asawa. Kaya nga, Ate Love, yung ating Bible verse ngayong umaga sa Galatians chapter 6 verse 2, dapat magtulungan, i-care, yung care talaga. Yes. Kung ano mo yung mga pasanin sa buhay, nandyan kayo nagtutulungan. Totoo yan, Kuya Jerry. Kaya yun po ang ating topic sa umagang ito at wala na tayong sapat na oras kaya dumako na tayo sa ating panalangin. Ayan, tayo po ay manalangin at humingi ng gabay at magpasalamat na rin sa ating mahal na Diyos. Aming Diyos, Panginoon, dalangin namin ang bawat mag-asawang dumadaan sa karamdaman ngayon. Give them supernatural strength, Panginoon. Punan nyo ang kanilang kakulangan ng inyong sapat na biyaya. Palambutin ninyo ang kanilang mga puso sa isa't isa at ibalik nyo ang kalusugan ng kanilang katawan at relasyon. At ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, kami ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry, Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye and God bless.